Ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Muling nagbigay ng talinghaga si Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Pero kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo at umalis. Nang tumubo ang mga tanim at namunga, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya pumunta sa kanya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Hindi po ba mabubuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Paano po ba ito nagkaroon ng masasamang damo?" Sinabi ng may-ari, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo?" Sumagot siya, "Huwag, baka mabunot din ninyo pati ang trigo. Hayaan na lang muna ninyong lumagong pareho hanggang sa anihan. Kapag dumating na ang panahong iyon, sasabihin ko sa mga tagapag-ani na unahin muna nilang bunutin ang masasamang damo at bigkisin para sunugin. Pagkatapos, ipapaani ko sa kanila ang trigo at ipapaimbak sa aking bodega." Ang paghahalintulad sa buto ng mustasa. Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy ang taas at pinupugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa isang bahay. Nilapitan siya ng mga tagasunod niya at sinabi, "Pakipaliwanag po sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo." Sumagot si Jesus, "Ang naghasik ng mabuting binhi ay walang iba kundi ako na anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo, at ang mabuting binhi ay ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang masasamang damo naman ay ang mga sakop ni Satanas. Si Satanas ang kaaway na nagtanim sa kanila. Ang anihan ay ang katapusan ng mundo. At ang tagapag-ani ay ang mga anghel. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy, at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Pero ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan.